Tama. So, Kuya Mark, ano nga ba ang mga klase ng dokumento na pwedeng ma-falsify? Ang mga dokumentong pwede ma-falsify, marami yan. Just, number one, yung tinatawag na public documents or yung tinatawag na official documents. Ano yung mga public documents? Like yung marriage contract. That's public document. Piniki mo yung kontrata o yung marriage contract mo, nilagay mo ibang pangalan. O, di ba? Para may asawa ka na, i-prove mo na may asawa ka na. Or sinumar. Gumawa ka ng sinumar para pa-impress mo sa boyfriend mo. Single ka, o sinumar ka. Pero yung sinumar mo pala, peke. Di ba? So that is, yung tinatawag, pwede mo na kapakasalan. Sa lahat ng simbahan, single ako, sinumar. Pero sinumar mo, galing rekto. O yan, yung tinatawag na official or public documents. Falsified document. Yung mga kwarta, dollar, mga pera-pera pa yan. Bagbag pa na nakamaleta pang pera. Tapos, binili mo ng kotse. Tapos, pag bili mo ng kotse, cash. Nagdala ka ng 10 milyon, cash. Bumili ka ng BMW or Mercedes-Benz na SUV, cash. Tapos, yung papel na yan, yung pera bumili mo, galing palang rekto yun. O yun. O. Or yung tinatawag na falsification. Bakit falsified? Because that document is a fake document. That document, falsified official document, yung pera is official document or government, yung tinatawag na public document. May tinatawag pa tayong commercial documents. Ano ba yung mga commercial documents? Like for example, sa bangko, kumuha ka ng certificate na may certificate na, ano tawag doon, na may 1 milyon ka, tapos yung pera na yan, o yung papel ng bangko is fake pala, hindi pala totoo, commercial document. Falsification of commercial document. Or gumawa ka ng certification, empleyado ka sa isang malaking company, tapos hindi pala, fake pala yung mga perma na yan, hindi pala totoo, falsification of commercial document. Ano naman yung falsification of private document? For example, may gumagawa ka ng letter, i-prove mo na may relasyon kayong dalawa. How to prove na may relasyon ang babae at lalaki? Gumawa siya ng love letter. Tapos yung love letter na yan, peke ang perma. Yan. That is falsification of a private document. Private document kasi dalawa lang naman kayong tao dyan na involved about that letter, but pinafalsify mo ang letter na yan. So, falsification of private document. Yan yan. Kuya Mark, sino naman ang mga pwedeng mag-commit or sino ba ang magko-commit ng mga falsification na ito? Marami. For example, posible mag-falsify ng mga dokumento, mga public officers. In fact, may nakilala ako, nakita ako doon, na-witness ko ngayon. May mga public officers na gumagawa ng mga falsified documents. Sino yan? Hindi ko lang pangalanan. Hindi pwede. For example, secret. mga hindi pala nakalagay sa system, mga titulo na lupa. Hindi nakalagay sa system, pero gumawa ng mga titulo at a certain fee. Yan. Falsification of public document by a public officer. Mga titulo ng lupa, mga sinomark. Ang common dyan, MJ, sinomar. Kasi kahit may asawa ka na, gusto ka magpakasawa ng pangalawa. Tapos magpa-impress ka sa boyfriend mo, nagpa-impress ka sa girlfriend mo, na single ka, napakita ka ng sinomar. Pero yung sinomar na yan, galing rekto. Palagi ko sila sa rekto kasi common doon sa rekto. Diba? In fact, yung NBI, ahente doon sa, kliyente doon sa rekto. Diba? Nagpa-print sila ng pera doon sa rekto. Yan. So, I don't know bakit di mahuli-huli doon sa rekto na yan. Diba? But sa rekto, may mga ganon. Hindi na sa rekto. Even in government offices, hindi na ka-registered sa system nila, may lumabas na mga titulo, may lumabas na sinumar. Yan. That is public officers. Pwede rin mga private officers, o private individual. Like for example, mga cheque na peke, mga bank certificate na peke, mga passbook na peke, yun tinatawag na falsification of private document by a private individual. If the price is right. Yes, if the price is right. If the price is right. May mga peke na passport. May mga peking passport. Birth certificate nga, napepeke. May peking birth certificate. May peking diploma. Nakalagay doon, summa cum laude. From the University of, walang pangalan, anong klase university yun? University of Benjola. University of Recto. Summa cum laude. Valedictorian. Tapos, hindi pala totoo yun. Ginamit yung mga diploma na yan para makakuha ng trabaho. May iba na kalusot. Naka-apply sa ibang bansa. Kasi pinakita niya, summa cum laude daw siya sa isang university. But wala namang existing university na University of Benjola. Walang ganon. So yun. Or even, may pangalang university, may pangalang eskwelahan. Pero peke ang nakalagay. Hindi registered sa
registrar ng school. Ayan. That's falsification of private documents. Yung mga tinatawag na transcript of records, mga diploma, yun ang mga common na pinipeke ng mga dokumento. At meron ng peking kaibigan Jasmine Yan. Kuya Mark May mga peking lovers. Meron. Oh. Hindi. Madami. Sapatos nga, napipeke Oo. Di ba? May peking Bag sapatos. nga, bag din, napipeke. May peking tao. Yeah. Peking kaibigan. Yeah. May mga ganun. So, what the world lesson here, MJ and Jazz, is katotohanan. Yun lang naman yun Minsan, Katotohanan. hindi lahat ng katotohanan tama. Bakit? Minsan, alam mo ang katotohanan, but nung nalaman mo ang katotohanan, masakit pala. Ha? Alam mo ba yan? Sabi mo, humuhugot ka na naman Ha? Ano? May mga hugot ka ngayon Hindi, nakalagay sa batas yan. Nakalagay sa batas pala.